predestination in Ephesians. Paul versus the Calvinist view. Mayong adlaw mga kabisaya, maghisgot ta. Predestination, unsa man na siya. Dunay nauso karon, uso man isuna pero nabag-o na pud, nauso na pud balik mga kaigsunan kining ni ang gitawag na predestination. Makita na nimo nga words sa Ephesians, atong basahon ang libro sa Ephesus karong broadcast, o kanang word nga predestination naa na diha sa chapter 1, kaduha na nimo siya makita. O mauni ang proof text sa mga gitawag nga mga Calvinist or Reform nga klaro kayo, biblical gyud kani nga predestination. Ang problema kay lahi ang definition ni Paul kaysa definition sa mga Calvinist. And I'll show you mga kaigsunan, minahal kong igsoon, pakiton ta ka, ug unsa gyud ang tinuhuan ni Paul, unsa iyang gipasabot paggamit niya ng word nga predestination. What did he mean? Asa siya nagkuha na nga word ug unsay buot ipasabot na nga word. But first, pakiton ta ka unsay tinuhuan sa mga Calvinist about the word predestination. Ari sa sinulat ni R.C. Sproul, naa siya article, taghamag kainig, mawadunggan ni mo sa YouTube, paminaw ni mo si R.C. Sproul, grabe gid siya mo explica. I personally, I've been listening to him since 1995, 96, 97, 98, o 1999. I have been matawag na ako akong kaugalingon nga moderate or kaning ni ang some, I adhered sa doktrina sa Reform for a while. Siguro mga napulo ka tuig. Pero akong naamguhan karon mga kaigsuunan, do na gyud, as wonderful as these men of God are, R.C. Sproul, still mao niya akong go-to na theologian, ug na ako'y gusto nga the late R.C. Sproul. Kung doon ako'y gusto mong sabtan, maminaw gyud ko sa lain-lain nga mga point of view. So, usagin niya siya sa akong reference, si R.C. Sproul. Now, mao niya ang iyang view, and which is held by Reformed nga mga Christians. Ang iyang article is The Reformed View of Predestination. In the Reformed view, God from all eternity decrees some to election and positively intervenes in their lives to work regeneration and faith by a monergistic work of grace. To the non-elect, God withholds this monergistic work of grace, passing them by and leaving them to themselves. Okay, makita nimo ang kaning word nga monarchy or monergistic. That's from the word mono, and which means single, usalang, mono, and then ergos, meaning work, or diha ta nakakuha sa word nga energy. So ang buti pasabot ani nga trabaho ra gyud sa Ginoo, 100% iya hagid ng trabaho. Walay role ang tao, walay response ang tao, walay responsibility. Even ang response sa tao, Ginoo ang naghatag ana, nag-enable. So everything is God's work 100%. Nindot kayo, I love the concept mga kaigsuunan. Ang problema lang ani is kining ni ang kaning gisulti diri nga ang Ginoo, matod pa ni R.C. Sproul, from eternity past, siya na ang nag-decree kung kinsa tong elect or chosen, ang buta sabot sa word nga elect is pinili, kinsa tong iyang gipili o kinsa tong wala niya gipili. Kadtong iyang gipili, ingon pa diri, God from all eternity decree some to election, some dili tanan, naalang gigipili ang Ginoo, and katong iyang gipili, He positively intervenes in their lives to work regeneration and faith.
Usa ka unique nga pagtulunan sa mga Calvinist o Reform mga kaigsuonan is una ang regeneration ay ang faith. Managlahi ni sila, no? Ilan ang gi-separate nga ang reason nga nung ikaw nituo kay giluwas ka, gitagaan ka og regeneration, gitagaan ka og new birth, gipakatawo ka pag-usab, giluwas ka, mao nga ni resulta sa pagtuo. Okay, kung dili ka luwason sa Ginoo, di ka makatuo. Mao na siya. And kadtong wala ni tuo, kay wa man po sila giluwas. So mo ni ang unique na pagtulunan, which is I believe unbiblical mga kaigsuonan, kay klaro man kay no, John 3:16, no? Ang kadtong for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Kadtong nituo, dili na malaglag kung dili dunay kinabuhi nga walay katapusan. So ang pagtuo mo ni resulta sa kaluwasan. Sa Reform, historic Protestant view, nabaliktad. Nituo ka kagiluwas ka. So, dapat ang John 3:16 usbon na, no? Kung tinuod manggaling ning Reform view, dapat gisulti na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those whom He gave life believes. Dapat giklaro na, dili nga whosoever believes will have life, dapat dili nga dana kung tinuod manggaling sila. But unique na nga pagtulunan, and I'll deal with that later nga kaigsunan, maghimo kog lahi nga video about that. Gusto na ko na himay-himayon og ako ipakita nga dili na siya biblical. But anyway, ani nga video, I'd like to dedicate this sa kaning doctrine of predestination. Sa tinuhuan sa Reform or electionist, tawag nila sa ilang kaugalan electionist, tungod kay ang Ginoo daw sa pa ang kalibutan, ingon si R.C. Sproul, nagpili na, nag-elect na ang Ginoo. Kadtong iyahang gipili, God works regeneration and faith sa ilaha positively, monergistically, meaning to say, walay responsibility ang tao, gikalit lang buhi sa Dios ang tao. Uy, pagkadungog niya, ay siya nituo. So nituo siya kay gibuhi siya. And then, ingon pa dito sa second sentence ni R.C. Sproul, to the non-elect, na mga tao nga wag ipili igid po. Ang Ginoo namili lang. Walay rason. Wala siya niingon nga gipili ko ni kay buutan, kini kay dautan, wa na ko gipili, dili pod. Basta naay dautan, tanan man dautan, wa may di dautan. Na siya gipili ug naasad siya wala gipili. Katong wala gipili, ingon diri to the non-elect, God withholds this monergistic work of grace, passing them by. Labyan sila sa Ginoo. So doon ay mga tao nga labyan lang sa Ginoo. Yung ka, nganong gilabyan man to nimo Lord? Magbuot day ka, nga di makaginoo. So ang rason nga nung wa to sila nito, o kay wa man sila gibuhi, nga nung wa sila nabuhi, kay wa man sila gitagaan, gilabyan lang sila. O ang Ginoo ko no, kay balaan, silutan. So ay katapusan nga pag-antos sa mainit nga impyerno. Nganong silutan man na nimo Lord? Kay makasasala man. Nganong makasasala man na sila? Kay wa man na nimo gitaga-agrasya mo na makasasala daw. Ultimately, God is responsible. That's the point sa kining ni ang Reformed theology. Nga ang Ginoo na himaya sa pagsilot sa mga makasasala dito sa impyerno. Unta siya man po'y naghimo ang makasasala pinagis pag labay o sa pag kining ang wala paghatag. Anyway, mauna siya ang view sa kining gitawag nga predestination. Akong pangutana, mao ba na ang view ni Pablo? Pagsuwat niya sa libro sa Ephesus, mao ba na iyang gihuna-una mga kaigsunan? O kung mao magaling ka na nga ang view ni Paul, asa siya nagkuha? Asa siya kuha na nga view? Now, bear in mind,
Basa ta sa Ephesians, no? But before that, please understand, here's my point ni ining nga video. Si Pablo was a biblical man. I mean, he was Bible-based. Tanan niyang gisulti, gikan sa Biblia. He was an expositor of scriptures. He was an expert of scriptures. He was a scholar of scholars. Di ba ka mahimong Pharisee kung wa di mo na memorya ang Biblia? Ang Biblia nila sa unang panahon, mga kaigsuunan, kining gitawag na itong Old Testament, mo nilang Bible, wala pa man nasuwat ni sa panahon ni Paul. Kining ni ang gitawag na ito New Testament, wala pa ni masuwat. Kining gitawag na ito Old Testament, mao ni ang Bible ni Paul. Nadiri ang sinulat ni Moses, the Torah, the writings of Moses, no, the first 5 books. O nadiri ang Genesis, Exodus, nadiri Leviticus, Deuteronomy, Numbers, naadinhi ang Book of Joshua, naadiri ang mga narratives sa history, Chronicles, naadiri ang Samuel, mga libro, naadiri ang mga propeta, mga writings of the prophets, naadiri ang Salmo, ang Proverbio. Mao na ang libro, mao na ang Bible ni Pablo. And everything nga gitudlo ni Paul was from the Bible. Busa, kung magbasa kita sa libro sa Ephesians, which is actually an exposition of the writings of Moses and the prophets. Ang libro sa Ephesians, dili man na nga si Pablo nagsulat ana og kaning nakakuha siya mga revelation nga, wow, ako rin nakasabot ani. No. Igsoon, gikan na siyang pagtuon sa Biblia. These are from scriptures. Di pud mo tuo si Pablo o usa ka doktrina o pagtulunan kung wala nakabase sa Bible. So where in the Bible, Paul's Bible, do you find the concept of predestination? Now before that, tan-awon sa nato igsuon ang kining ni ang Greek word nga gigamit ni Pablo kaysa pinulungan man kana sa Grigo, no, ang pagkasuwat tungod kay sa panahon ni Pablo sa first century, ang tibuok known world makasabot sa Grigo. Sama sa moderno nga panahon karon nga ang pinulungan nga English masabtan bisag asa adto kag Russia na poy makasabot og English didto, to kag Vietnam na poy maginagmay, China na gyapon, to kag Malaysia, Indonesia na gyapon makasabot, even ang mga correspondence, ang mga emails, ang mga in English. Adto kag asa nga nasod sa Africa masabtan. Sa unang panahon, kung unsa ang English karon, mao ang Grigo. So Grigo ang pinulungan nga gigamit ni Paul, ug ang word nga predestined, mao ni ang meaning sa Greek, mga kaigsunan. Makita nimo diha, gikan ni sa Strong's Lexicon. You can check it for yourself. Adto ka sa biblehub.com. Ang word actually nga sa Grigo is the word nga proriza. Okay, that's the root word, proriza. And ang meaning ana mga kaigsuunan sa Strong's Greek, no, kani dictionary ni siya sa biblical words nga gipanggamit sa mga biblical authors. It means to foreordain, gibutan ng daan, predetermine o determinar ng daan. And then another more literal translation, mark out beforehand. Gimarkahan na daan. Ang word nga prorizo, actually, gikan na sa word nga pro o horizo. Horizo, that's where we get the word kining horizon. O ang pro is advance. Gimarkahan na daan. Mura bitaw ka nang nag-angkon kag yuta sa panahon sa pa ang mga hapon diri sa kalibo sa Pilipinas. O tama na ng bukid mo na akong yuta, gi-mark out beforehand. And that's from the word pro and horizo, to limit in advance, to be predetermined. Okay, that's the word nga gigamit ni Paul. Now let's read the book of Ephesians, mga kaigsuunan, and I'll show you what he meant by predestination, nga managlahi igsuon ang definition ni Paul sa definition ni R.C. Sproul o mga Reformed theologians. Managlahi igsuon.
igsuon. I pray nga masabtan nato nig maayo. Let's go to the book of Ephesians chapter 1. Arita sa kining ni ang verse 3 mga kaigsuonan. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. No? Notice ka nga phrase nga, in Christ. Then verse 4, yan pa diri, for He chose, mao na ni diri, gipili kita, elect. For He chose us. Notice ang plurality mga kaigsuonan, us. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Okay? Gipili ta for a purpose. Wala nga gipili para sa impierno o sa langit. It's chosen for a purpose. I want you to get this mga kaigsuonan kay naani sa Old Testament. Kini nga concept of plural choosing or corporate choosing naani sa Old Testament mauni, I believe ang ipasabot ni Paul kay naani sa book of Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Genesis, naani all over the writings of the prophets. Sa Psalms naani mga kaigsuonan the concept of God choosing a group of people for a purpose. Naani igsuon. And I believe mauni ang ipasabot ni Paul because Paul was Bible-based. Siya ang usa ka rabbi, an ancient rabbi, who never taught outside from scriptures. Tanan niyang ipangtudlo. Gikan na sa Biblia. Always Bible-based. Di na mo tuo si Paul na tinuod ni kung di niya makita sa Bible. I believe that's the mentality of Paul. Naubog kayo makita sa Bible na nagipili na giluwas mo nang nito. Huwag yung kayo makita. That's never discussed. Huwag ginaming santop sa hunahuna ni Moses o sa hunahuna sa mga propeta. Huwag yun na. Kana ang argumento, it never occurred to their minds. Actually, debate na sa mga Greek philosophers. Pagan ka na isya-igsuon nga debate. Even now, if you look at pag-research na tanawa sa YouTube, hard determinism versus free will, it's a debate sa secular philosophy. Hard determinism versus free will. It is a debate, mga kaigsuonan, going back all the way sa panahon ni Plato. Those Greek, sila mo yung debate, anak, but not the Hebrew prophets, not Paul, not any of the followers of Jesus, not any one of them. Lahi ang utok sa mga Hebrew, lahi po itong mga secular philosophers na mga Grigo. But let's go reading verse 4. Yung padre, He chose us, corporate, in Him before the creation of the world to be holy and blameless. Holy, igsuon sa biblical nga konsepto kanang holy, it means set apart for a purpose. Manay meaning sa holy. For example, ang mga kitchen utensils nga gigamit sa templo, ordinaryo naman kadto nga mga baso, ordinaryo naman kadto nga mga yahong o mga plato, pero sa dihang gi-offer sila, gamiton sila sa temple, na ay marka holy to the Lord, consecrated to the Lord. Di na to gamiton sa pagkaon o pag-ihaw dito po sa only for the temple activities. Mo na meaning sa holy. Meaning ang nasod sa Israel, gipili to be holy, unique sila, solely dedicated for the purpose of the Lord. Mo na meaning sa holy. Okay, naamagutay mga tinuhuan karon sa holy nga haskang balia. Una ay mga Kristohano mingon nga, ay, kung ang babae magsulob og maong, adi na huli. Kinahanglan magsulob yung sayal nga kanang taman sa kining ni ang lapas gistuhod kay kung mubo na adi na huli. Daghang kayo tag mga tinuhuan, magpaputol og buhok, di na po huli. Daghang kayong mga tinuhuan, o kaninay garilyo, adi na huli. Labi na, og inom gamay, o kining ni ang ilimno, di na huli.
So, daghan kay mga tinuhuan, mga kaigsuonan nga sukwahi sa pulong sa Dios. Holy means gi-dedicate completely for the purpose of the Lord. So verse 4, He chose us, kita, as a group, in Him before the creation of the world for a purpose to be holy and blameless in His sight. And then verse 5, igsuon, let's read verse 5. He predestined. No, in love, He predestined. Naana diri ang word nga predestined. Oh, right away, kung ang Calvinist mo basa niya, biblical lagi yung predestination lagi na. Of course, biblical predestination na magira dia. But the question is, unsa imong definition? Kang Calvin o kang Paul? Mao man na ang predestination ng gipili lagi ta nga nayuban gipili nga nayuban wala gipili. Okay, let's read this. Unsa ang gipasabot ni Paul sa predestination? He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Then there is verse 11, naa po din mention again ang word nga choosing or predestined. In Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Again, makita ni mo diri ang pagkapinili, chosen o pagka-predestined for a purpose. Ang predestination o ang choosing nga gipasabot ni Paul was gipili o gideterminar in advance for a purpose. Dili nga gipredestin para silutan sa impierno, kani gipredestin para malangit. Di na mao. Now, what did Paul mean? Going back igsuon, because Paul was a biblical man, everything nga yang gituhuan was from the Bible. Where in the Bible do you find predestination, mga kaigsunan? I believe it's found daghang kaayong scriptures, but I'll just show you one para di na ta mataas og istorya, ikaw na bahala mag-research. Deuteronomy chapter 7, look at verse 6, 7, ug 8. Here you see ang Ginoo nag-predestinate sa Israel. A group of people, a corporate predetermining, a corporate predestination. In other words, gimarkahan as daan sa Ginoo, mauni ang inyong destinasyon. Didto mo padulong, kani ang inyong padulungan, kamo as a nation. Now, pwede ang ancient Israelite, doon ay usa dito individual nga may nga na kung ano nga nasod, mulaya siya, moadto siya, mo tapo siya sa mga Kanaan, mga Canaanites, o mga Hittites, baka mga Amorites. So mukala siya, so mawala siya sa nasod, naa siya individual choice o free will. Pero ang gi-predestined is a corporate. Mao na makita nimo sa Ephesians 1 ang word nga we o us. Even the word you is plural. Kaya dili man na pareha sa Bisaya na pag kanang ikaw singular, no, you. Pero lahi po tong kamo. Oh, sa Greek nga word, kanang ikaw o kamo, nice. Okay, singular man ang ikaw. Kamo is plural. O daghan ba? Kanang word nga you nga gigamit ni Paul was plural, daghan. Referring to a group of people. So let's read Deuteronomy chapter 7. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you. Kanang you is plural, no? Kamu. Chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. So, ang Ginoo nagsulti sa nasod sa Israel, out of all the peoples of the earth.
daghan mang peoples of the earth ining panahon ng mga kaigsunan. 3,500 years ago. Tuna tong mga Canaanites, mga Hittites, tuwa dito mga Chaldeans, mga Sumerians, tuwa dito mga Egyptians, tuwa dito ang mga lain-lain nga mga kanasuran. Pero ang Ginoo nag-ingon, daghang mga nasod, pero sa tanan nga mga nasod, ikaw ang akong gipili. Kaning word nga ikaw is plural. Kamu, you, I have chosen to be my treasured possession. Kamu akong bahandi nga naangkon. Kapagkanindot. Verse 7, the Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all the peoples. Wala man mo gipili itong kidaghan mo. Nga daghan mo mga sundalo. Nga daghan mo mga lalaki nga pwede mo kigira nga mo'y 500,000 ka mga soldiers nga pwede gid mo daog, mamahimaya ko sa inyong kadaugan. Ingon na gino, dili oy. Kamu pinakaiwit, kamu pinakagamay. Di man gani mo kabalo mo gunit og espada kay iyong naandan kadto ra man ning tawo mga piko ug pala kay kamo may tig mga ulipon man kamo sa Ehipto. Ipili ko kamo. I have set my affection on you, not because you're qualified, but simply because I love you. Muning gitawag nga predestination igsuon. Gideterminar in advance ang ilang destinasyon. Then verse 8, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. So here, ingon ang Ginoo, ipili ko kamo, iluwas ko kamo gikan sa kaulipnan sa Ehipto, tungod kay matinod-anon ko sa akong kobenante. Nako'y gisaad kang Abraham, dili tungod kay qualified mo, no, dili tungod ana, dili tungod kay butan mo kay mga badlungon ba mong dagko. Gipili ko kamo because I am faithful, because I promised. No, igsuon, mauna all over the Torah, all over the writings of the prophets, all over the narratives of Scripture, kana nga tema mao'y sentro ang pagkamatinod anon sa Dios sa iyang pinili, which is the nation of Israel. Predestination is biblical. Now, unsa may punto ni Paul sa Ephesians nga letter? Ang punto ni Pablo mga kaigsunan maunay nga dili lang ang Israel diay ang gipredestin, kung dili tanan nga nito kang Kristo na predestinar na pod. Naanatay predestiny to a purpose, to be a holy people of the Lord, nga ipakita ang invisible God nga mahimo siyang visible diri sa kalibutan. That's the point of Paul. I want to show you mga kaigsuunan. May tungod ani nga point. Going back to the book of Ephesians, mga kaigsuunan. If you go to Ephesians chapter 3, gibasa man nato ang chapter 1, adto tas chapter 3, gipasabot ni Pablo unsay iyang gisulat. This is already chapter 3, no? Gi-explain niya mao niya kung gipasabot kato akong gisulat na chapter 1, chapter 2. Mao niya akong gipasabot. Okay. Ingon siya diri sa verse 1. For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. And then verse 3, yung pa niya, that is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Sinsya, kini akong gipangsulat sa inyo ba? Grasya kini sa Dios nga gihatag kanako para ninyong tanan nga masabtan ninyo kini ni ang gipadayag sa Dios kanako. The mystery made known to me by revelation, mga tinago nga nasabtan nako karon akong gisulat kaninyo.
And naabiyas is prisuhan pagsuwat ni ini mga kaigsunan, no? I mean, there is a verse 1, a prisoner, naa siya sa bilangguan. Then look at verse 4. In reading this then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Sa pagbasa ninyo ni ini akong suwat, masabtan ninyo ang tinago diha kang Kristo. Mo ni ang gipasabot niya sa predestination, ha? Dinhita magkuha og sa meaning sa predestination. Verse 5, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit of God's holy apostles and prophets. Kini siya wa ni nasabtan sa mga katawhan sa Dios kaniadto. Pero karon gipadayag kini sa Espiritu sa Dios ngadto sa iyang mga apostoles o mga propeta. Kaya ang ipasabot ani mga apostoles o mga propeta, I believe kaning apostoles man gud ang meaning na missionary, sent one. Sila ni ang ilang mga kauban. Then verse 6, ingon pa diri sa verse 6, let's read. Ipasabot niya og unsa kini nga misteryo, kini nga tinago nga nasabtan ni Paul nga mo iyang gisulat mo iyang topic, ha, mo topic niya. Dinhi na to masabtan ang meaning sa predestination. Verse 6. This mystery is that through the gospel the Gentiles, mga hintil, mga dili Hudiyo ba, pareho nimo, mga Bisaya, mga Kabisayan og Mindanao og mga Katagalugan, tanan ta, mga Pilipino, kita mga hintil ta, nga pinaagi day sa maayong balita. Kita mga hintil, mga Pilipino, are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Sa ato pa day mga kaigsunan, ang buot ipasabot di ay sa predestination is kay gipredestinar sa Ginoong Israel. Grabe nga mga saad sa Dios, mao ni ang inyong padulngan. You're a holy people. Kamo akong mga anak, kamo akong puloy-anan. Ihatag ko kaninyo ang akong templo, ang akong presensya, the glory of God. Pero ang Israel nagmasinupakon ug napakyas. Igsuon dili gayud sila qualified. Again and again, balik-balik ang kapakyasan. Dili sila ngayon. But here comes Jesus Christ, the Redeemer of Israel. Here comes Jesus Christ, ang manluluwa sa Israel. Christ Jesus, He is everything Israel failed to be and to do. So here comes the qualified one. Here comes the perfectly righteous one. Matinumanon ang iyang pagtuman, perfect hingpit mga kaigsunan. And every promise fulfilled sa iyang kinabuhi because He deserves all the promises of God. Tungod kay hingpit siya. He is the perfect Israel. No, ang nindot kay mga kaigsunan nga balita, mga kaigsunan is pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross o pinagi sa iyang pagkabanhaw, ikaw ug ako na apil diha kang Kristo, included in Christ, so that everything He deserves, you receive freely. In other words, kining gitawag nga predestination sa Israel lang ni siya unta, pero karon igsuon na apilta. Mao na ang punto ni Paul. Pinaagi sa atong pagkalakip diha kang Kristo. Tuloy imong basahon igsuon. Ay imong basahon diri sa chapter 1, balik ta sa chapter 1. Gibasa na tong verse 11, no? Nga chosen, predestined according to the plan of Him who works everything in conformity to the purpose of His will. Verse 11. And then look at verse 13, mga kaigsunan. And you also were included in Christ when you heard the message of truth. Kanus adi ay ka nalakip diha kang Kristo? Kanus ka, when were you included in Christ? When you heard the message of truth, the gospel of your salvation.
Sa dihang ikaw nakadungog sa mensahe sa kamatuoran ang maayong balita mahitungod sa imong kaluwasan, when you heard, naapil ka. Oh. So, kuhi man ni sa pagtulon ni R.C. Sproul nga wala pa'y kalibutan, apil na daw ka. No. When you heard the word of truth, you were included. And then look at the next sentence. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Sa diyang nituo ka. Kanus ka na apil, kanus ka na markahan, when you believed. Igsuon ko. Sukwahi man is pagtulunan sa mga historic Protestants. Sukwahi man is pagtulunan sa mga Reform, Electionist, Calvinist. Oh, when you believe, gimarkahan ka sa Holy Spirit. Sa ilalahi magod. Gimarkahan sa kadaan, ay ka nituo. Mao nituo ka, gimarkahan daw ka. No, ingon diri sa diyang nituo ka, gimarkahan ka. With a seal. Silyuhan ka, gisilyuhan ka. Di natabo na matangtang nga silyo. Permanente ginagod. Di na parehas tato. Pwede ma-erase. Hindi na ma-erase. And then, ingon sa verse 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Doon na day deposito nga naga-garantiya. Kani nga deposito, mao ni naga-assure nga mahitabo gyud ang isa at guaranteeing our inheritance. Na ay deposit, na ay garantiya, grabiha sa Ginoo. Uy, yun na Ginoo nga, para gyud di ka magduda, taghanta ka garanti. Oo. Sa ancient times sa mga kaigsuonan, kaning gigamit nga word guarantee, mao ni siya ang kanang na ang earnest money. Oh, kung for example, mopalit ko yuta nimo na kay 10 hectares nga, ko palito na ako ni Brad. Unya moingon ka nga, sige, unsaon ako pagkasiguro nga imo ning paliton. O mag down payment ko. Ang earnest money dako kay na siya about 80%. Oh. So, na ako'y, pila man na siya? 10 million, na ako'y 8 million. So, sigurado gyud ka nga i-full pay na ako, nakidako kay ko down payment. So, ang Holy Spirit is the down payment, the earnest money, the guarantee. Na doon na gyud moabot nga panahon which is the coming of the Lord. Maning gitawag nga the rapture, maning gitawag nga the day of His appearing. Igsuon mo abot na, sure gyud ta sa atong kaluwasan. When the trumpet sounds, we shall see Him face to face. O nga atong lowly bodies will be transformed to be like His glorious body. In other words, mga kaigsuonan, ang predestination nga gipasabot ni Paul is a biblical predestination. Wala gyud kay makita nga biblical basis from the Old Testament kana mga tinuhuan ni R.C. Sproul o ni John Calvin. It comes from secular philosophy. Now, additional nga mga kining ni ang proof, mga kaigsuunan, just very quickly, madto ta sa chapter 2, Ephesians, no? Chapter 2, mga kaigsuunan, very quickly lang basahon na to ni sa verse 11. Just to show you nga, ang gipasabot ni Paul is ang Israel gipredestined, pero napakya sila and here comes Jesus, ang manluluwas, o pinagi kaniya na fulfill ang pagka-predestined sa mga Hudiyo, pero naapil ang mga Hintil. Kitang duha, ng Hudiyo mga Hintil, group of people, naapil na tas pagka-predestined for a purpose. To show the invisible God, to make visible the invisible God, ani nga mangit-ngit nga kalibutan. Look at Ephesians 2 verse 11. Therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, verse 12, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Verse 13, but now in Christ Jesus,
you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. So, gi-mention niya diri nga kita, formerly mga watay labot, mga outsider ta, excluded, no? Watay labot sa citizenship in Israel, watay labot sa covenants of the promise, mga foreigners ta, mga aliens ta, walay paglaom, walay Dios. Oh, monita kita, Gentiles by birth, uncircumcised. Ang mga Jew, mo man sila mga circumcised, mga tinuli, no, kita, wala man tayo labot, sila raman ang predestined. Kita wala man tayo labot, pero tungod sa dugo ni Kristo, kita nga layo, karon nahadul na. Nindot kayo, no? Then verse 14, look at verse 14. For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. So doon na may wall of hostility, tali sa mga Hudiyo, mga Hintil. Mga Hudiyo, di gaganahan sa mga Hintil. Ang mga Hintil, di gaganahan sa mga Hudiyo. Pero yung diri, he has made the two groups one. Kaning duha, iusa na niya. How? Siya ang atong kalinaw. Gihimo niyang usa ang duha. In Christ, wala na Hintil o Hudiyo. Ang Hudiyo, disqualified. Hintil, disqualified. But tungod sa gibuhat ni Kristo, kitang tanan qualified to receive the blessing. And then verse 15, look at verse 15, mga kaigsunan. By setting aside in his flesh the law with its commands and regulations, his purpose was to create him in himself one new humanity out of the two, thus making peace. Naghimo siya bagong katawan, bagong humanity out of the two. So katong Jew, Gentile, erase. Himo siya bagong humanity, pinaagi sa cross, pinagi sa iyang gibuhat sa cross. Then verse 16, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Gireconcile niya mga Hudiyo o Hintil to the Father by the cross. Mga kaigsunan, gireconcile niya. Ang mga Hudiyo na reconcile sa Dios, pinagi sa cross. Ang Hintil na reconcile, pinagi sa cross. Kitang, ang duha, he made one through the cross. Then verse 17, look at verse 17. He came and preached peace to you who are far away and peace to those who are near. So nagsangyaw si Kristo kalinaw sa mga lagyo o sa mga dugol. Ang mga Hudiyo maning duol, ang mga kitang Hintil ng layo. Sila duol kay nagdako gud sila sa kanang ang pulong sa Dios, no? Kaliwat ba sila physically sa mga ni Jacob o ni Israel. So, duol sila, pero kinahanglan sila kaluwasan. Sama nimo, sama nako. And then verse 18, for through him we both have access to the Father by one Spirit. Both na duha. Ang mga Hudiyo na access to the Father, Hintil na access to the Father by Jesus Christ. Same. And then verse 19, ingo pa diri, consequently, you're no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Now, as a result of the cross, dili na mo mga foreigners, dili na mo mga foreigners, dili na mo mga langyaw, dili na mo mga estranghero. You are now fellow citizens with God's people and members of His household. So, mao ni ang gipasabot ni Paul sa predestination. Ang gipredestine kadto man untang mga kaliwat ni Jacob, no, Israelites. Pero karon na apilta, chosen and determined towards a destination which is to be holy and to be blameless, to manifest the invisible God and make Him visible by our love for one another. The way we love one another, God is made known. Then verse 20, let's continue reading very quickly. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Verse 21, in Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So, mauni ang atong destinasyon na templo na kita sa Diyos. Kung mo na makita ni mo sa Book of Revelation, ang ending sa Bible, the dwelling of God. Igsuon, naas kalibutan.
mo niya atong dili tagi predestinar. Mo niya ang meaning sa predestination. Ang meaning sa predestination, destined for a purpose. Dili na nga gidestino ni si Juan nga malangit, kani si Talpulano gidestino sa impierno. Nganong gidestino man ang labyan lang sa Ginoo, nganong gilabyan man na maumay ang pagbuot kay Dios man siya, ayo pangutana kay tao naman kao man kay nahut. So dili gud na ing ana. Kung ing ana ang atong pananaw igsuon, pagkapintas o pagkamangtas sa Ginoo igsuon, di man na ing ana. Uy, this Calvinist nga view, it portrays a very cruel God. Pangutan-on nimo ang usa ka Calvinist, kabubuton ba sa Dios nga mahulog ang tao? Iya gitong gibutan na, gipredestinar gito. Nya kanang mga cancer dia, kanang mga katong bata ba nga naligsan sa bachelor, so to kabubot. Kabubuton to sa Ginoo, sovereign gud siya gud. Iya gito kita. Ang katong mama piting hilag kay nakita niya yung anak namatay. Amo to kabubuton sa Ginoo, mao gito siya. Igsuon. That is not the God of the Bible. Please, mga kaigsuunan, let's ang at stake there is the integrity of the scriptures. That is what is at stake, mga kaigsuunan. The Bible is beautiful. You read of the splendor and the beauty of God sa scriptures. Dili gud ingana ang Ginoo, mga kaigsuunan. He's a God who loves. So anyway, ilang ta mag-away, no? Kung electionist yung kamigo yapag ta. Pero igsuon, I believe, in the book of Ephesians, predestination, ang ipasabot ni Paul is the biblical predestination. Dili itong predestination sa mga Greek na mga philosophers. Ching Alquino here, salamat kayo. O please follow our page ug also ang atong YouTube. Follow me for more content. And please, like, pananglita nakita ni mga nindot ni, tagin yung heart po, o niya, comment sa gamay para makita ni so mga higala. And I pray nga daghan pa makaila sa Ginoo.